Kamusta po ang araw niyo, Ma'am Ria? Okay lang po kung ayaw niyong magsalita. Ang importante po ay nandito ako para tulungan kayo. Pero kung gusto niyo pong magkwento, makikinig po ako. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Nararamdaman ko nga po ang bigat ng pakiramdam niyo. Pero kung gusto niyo pong ikwento ng mas detalyado, ako po ay makikinig. Pwede niyo po bang maikwento kung ano po yung nagpapabigat sa pakiramdam niyo? Lahat na lang. Yung nanay ko, yung negosyo ko. Pagod na ako. Parang wala akong silbi. Naiintindihan ko po yung nararamdaman nyo. Normal lang po na makaramdam ng pagkalito pagkatapos po ng malalaking pagkawala. Pero hindi po kayo walang silbi. Dahil hanggang ngayon po ay nandito pa rin kayo at lumalaban pa rin. At yun po ay iyong kalakasan nyo. Pero ang hirap pa rin. Oo nga po, mahirap po. At normal lang po na makaramdam ng ganoon. Pero wag po kayo mag-alala dahil hindi po kayo nag-iisa sa laban na to kasi nandito po kami para sumuporta sa inyo pati na po ang inyong mga pamilya. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Sa bawat pagdapo ng dilim ay may kasunod na liwanag. Magtiwala sa sarili dahil ang pag-asa ay muling magbabalik. Siya si Andeng, ang may postpartum depression. Bakit ganito ang buhay ko? Bakit parang sila lang ang masaya? Bakit ko ba siya iniisip? Niloko niya na nga ako. Andeng, anong nangyari? Andeng! Naiyak si Bornay! Ba't hindi mo pinapansin? Hindi ko alam! Hindi ko na alam ang sakit-sakit. Alam mo yung matagal nang wala si Burnok sa tabi ko, ng babae pa siya. Andeng, hindi ko alam kung gaano kasakit yung nararamdaman mo, pero kailangan mo kumilos para sa anak mo. Hindi yan kasalanan ng bata. Hindi ko siya kalaalagaan, Kim. Andeng, alam naming mahirap, pero hindi mo pwedeng pabayaan ang anak mo. Natakot ako na baka masaktan ko siya. Andeng, minsan ko nang naranasan ang postpartum depression. Gusto mo bang magpakonsulta sa doktor? Ayoko, wala si Burnok. Gusto ko na dito siya sa tabi ko. Teka, siguro next na. Andeng! Andeng! Nandiyan ka lang pala. Si Burnek kanina pang umiiyak. Nagala mo ako, diba? Andeng naman! Yung anak mo na, iyak na oh! Hindi siya kaya alagaan mag-isa. Andeng naman, anak mo yan. Ikaw nagluhan dyan eh. Andeng? Anak, may dala akong pagkain. Anak, hindi kita kaya makitang nagkakaganyan. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero malalagpasan mo yan. Gusto mo ba magpatingin tayo sa psychiatrist? Siya, sige anak. Bis ka na, tara. Magandang araw, Andeng. Kamusta ka? Ano ang maitutulong ko sa'yo? Hindi ko alam. Basta ayoko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya aalagaan mag-isa. Hindi ko kaya mag-isa. Yung sabihin yan, anak. Look, lately napapansin namin, ayaw niya talagang makisalamuha sa iba. Tsaka, look, kasi meron ng anak siya. Parang ayaw niyang pansinin yung anak niya. Parang lumalayo yung loob niya. Marami po bang nakakarinig
nakakaranas ng ganito, Dok? Oo, minsan, ang mga pagbabago sa hormones pagkatapos manganak ay maaaring magdulot ng postpartum depression. Ito ay isang kondisyon na maaaring bagong ina ang nakaranas at hindi ito iyong kasalanan. Hindi mo, anak. Hindi mo kasalanan ang nararamdaman mo. Meron ka daw postpartum, sabi ni Doc. Magiging ayos lang po ba siya, Doc? Oo naman, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ang pakiramdam na iyon ay bahagi ng postpartum depression. Hindi ito nagpapakita ng iyong kakayahan bilang ina. Mahalaga na malaman mo na may mga paraan upang makatulong dito. Dok, ano po yung mga paraan na yun para matulungan ko yung anak ko? So, una, mahalaga ang pagkilala sa iyong mararamdaman at paghingi ng tulong mula sa mga tao sa paligid mo. Tulad ng pamilya mo. Pangalawa, maaari tayo mag-usap tungkol sa therapy o counseling upang tulungan kang makayanan ang mga emosyonal na hamon na ito. Dito, gagawin po namin yan para maging mabuti yung naging ni Andeng. Dinig mo yun, anak. Magiging okay ka. Hanggang kailan po ako maging ganito? So, mahalaga ang pag-unawa mo rito. Ang mga gamot ay maaaring makatulong upang maibsan ang sintomas ng postpartum depression at makabalik ka sa normal mong buhay bilang ina at tao. Makipagtulungan tayo upang maharap ang tamang solusyon para sa iyo. Salamat po, Dok. Gagawin po namin lahat ng pinayo niyo, pati po yung pag-inom niyo ng gamot. Tara na, anak. Yun? Uy, Andeng! Andeng! Ang gaan mo na tingnan na! Ibig sabihin ba tanggap mo na si Borne? Sinusubukan ko pero hindi ko matanggap. Kaya ko pala. Akala ko hanggang doon na lang ako. Sa ating lipunan, madalas ginagamit ang salitang baliw upang ilarawan ng isang taong may problema sa pag-iisip. Ngunit sa kabila ng simpleng kahulugan nito, ang salitang ito ay nagdadala ng bigat ng stigma at diskriminasyon, lalo na sa mga pasyente ng mental health condition. Sa halip na tratuhin ng may pag-unawa at malasakit, sila ay hinuhusgahan ng ilang hospital staff. Ang ganitong klaseng diskriminasyon ay nagdudulot ng matinding trauma sa pasyente na maaaring makaapekto sa kanilang paggaling. Nurse? Nurse, pwedeng pahingin tubig? Nurse? Hoy, nurse, pahingin tubig. Ano ba? Hindi ka ba mapaghintay? Hindi lang ikaw pasyente dito. Sorry. Okay lang yun, Nina. Ito tubig. Di ka pa. Galit mo. Hayaan yan, nagdadrama lang, gusto lang magpapansin. Kasi, tama yung ganun ha. Kasi dito, pinag-uusapan natin yung mental health. O paano kapag may lagnat siya, tutulungan mo po ba siya? Iba naman yung baliw sa may sakit. Dapat hindi ganun tatanong sa pasyente. Nagpapapansin lang yun, baliw naman yun. Ano yung sinasabi mo, Nurse Cassie? Wala ba? Ang mental illness ay hindi biro, Nurse Cassie. Lahat ng pasyente, kahit anumang kondisyon nila, ay may karapatang tratuhin ng tama. Totoo yan! Ganyan din yan sa mga pasyente namin dito. Nina, oras na ng gamot mo. Nina, pasensya na sinasabi ko dati. Mali ako, hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Salamat po. Yun lang naman po yung gusto ko eh. Yung maunawaan niyo po kami.
Anak, anong nangyayari? Panaginip na naman ba? Hindi ko panaginip. Hindi mo to kailangang harapin mag-isa. Kailangan na nating humingi ng tulong. Hindi ko kaya parating. Ang sakit na. Hindi mo to kasalanan, anak. Hinding-hindi. At maraming taong handang tumulong sa'yo. Hindi ko kaya pumasok. Baka pagtawanan nila. Hindi ka dapat mahiya. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Tama si Jasmine at ang importante ay ang paggaling mo. Iha, gusto kong malaman mo na ligtas ka. Ano mang nangyari sa'yo, hindi mo kasalanan yun. Pero bakit parang kasalanan ko? Pero parang hindi siya nawawala sa isipan ko. Dahil ang utak natin may sarili ang pagproseso ng trauma. Hindi lang siya sa simpleng takot. May epekto rin yun sa katawan mo, pati sa emosyon na nararamdaman mo. May pag-asa po ba ako? Oo, Ella. Unti-unti nating tatanggalin yung takot na nararamdaman mo. Hindi mo kailangan kalimutan lahat, pero dadahan-dahanin natin. Hindi ka nag-iisa. Kahit gaano kadilim ang pinagdaanan, may pag-asa pa rin. Ang tunay na pagaling ay hindi paglimot sa sakit, kundi sa pagtanggap at pagpatuloy ng buhay. Ang bawat sugat ay maaaring mag-iwan ng peklat, pero hindi nito kailangan maging hadlang sa pag-usad. Sa tulong ng tamang suporta, pagmamahal, at lakas ng loob, posible ang muling pagbangon. Hindi tayo ang trauma o sakit na ating naranasan. Tayo ay mas matatag, mas matapang, at may kakayahang muling hanapin ang liwanag sa kabila ng dilim. Ang sarap sa pakiramdam kapag maayos ang lahat. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo. Kapag alam mong ikaw ang may hawak ng buhay mo. Pero, paano kung hindi pala ikaw ang may hawak sa sarili mo? Paano kung may ibang gustong magdikta sa'yo? Paano kung gusto ka lang nila kontrolin? Dati, si ate ang takbuhan sa mga problema ko. Ngayon, parang di ko na siya makausap. Nagbago na siya. Hindi ko kailangan ng gamot! Sinusubukan nila ako lasunin! Hello? Psychiatric clinic po ba to? Magandang umaga
kayo. Bakit ba ako nandito? Hindi ko kailangan ng gamot. Lason lang yan sa katawan ko. Ate, kumalma ka. Dinala ka namin dito kasi nag-aalala kami sa'yo. Lagi ka nalang galit at hindi ka na natutulog. Dahil ba doon may sakit agad ako? Kaya ko to! Di, ate, kumalma ka. Doko, ano ba talaga nangyayari sa ate ko? Maria, pwede mo bang sabihin kung bakit mo itinigil ang pag-inom ng gamot? Pinapagod lang ako ng gamot na yan. Pakiramdam ko, wala akong emosyon. Para akong robot. Mas mabuti pang wala yan. Maria, naiintindihan ko na mahirap ang pag-inom ng gamot lalo na sa mga side effect nito. Pero tandaan mo na ang lithium ay mahalaga sa pagbalanse ng emosyon mo. Hindi totoo yan! Pakinggan natin si Doc. Alam natin mahirap ang sakit nito. Ang bipolar disorder ay panghabang buhay na kondisyon. So, ang gamot ay tumutulong upang maiwasan ng mood swing. Eh, paano kung ayoko? Wala naman akong sakit. Sinasabi niyo lang yan para pilitin ako uminom ng gamot. Ate, hindi lang naman to para sa'yo. Para rin sa pamilya mo. Ayaw lang naman namin masaktan ka. Di ba nung tumigil ka sa pag-inom ng gamot, kinakailangan kang dali sa ospital. Di ba ayaw natin maulit eh? Maria, kung nahihirapan ka sa pag-inom ng gamot araw-araw, meron tayong ibang paraan. Anong ibang paraan? Meron tayong long-lasting injections na isang beses lang sa isang buwan makakatulong to sa mood stability mo at hindi mo kailangan uminom ng gamot araw-araw. Narinig mo yun, ate? Subukan natin, ha? Hindi mo kailangan pagdaan itong mag-isa. Nandito kami para sa'yo. Sige, subukan natin. Pero kapag may hindi ako magandang nararamdaman, sasabihin ko agad sa inyo. Mabuting desisyon yan. Sisiguraduhin namin na maaalagaan ka dito. Salamat po, Doc. Salamat po. Sa bawat hakbang patungo sa paggaling, may pag-asa. Ang tamang gamutan ay hindi isang parusa kundi isang daan patungo sa mas maayos na buhay. Sa tulong ng pamilya at mga profesional, ang pagbabalik loob sa sarili ay posible. May pag-asa, may lunas at may liwanag.